Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan ngayong araw. Muli, nagbabalik ako upang handugan kayo ng isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso at mag-iiwan ng isang malalim na aral. Madalas nating marinig na ang pera ang nagpapatakbo sa mundo. Pero paano kung ang mismong yaman na ito ang siya ring bubulag sa atin? Sabi nga nila, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao, lalo na kung nasanay ka nang nakukuha ang lahat sa isang kumpas lang ng kamay. Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang amang kailangang saktan ang sariling anak para lang maitama ang landas nito? Huwag na nating patagalin. Halina't simulan natin ang unang kabanata ng Ang Yaman ng Puso. Kanalampag. Ang tunog ng mamahaling porselana na binasag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall ng mansyon. Tumahimik ang lahat. Ang mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga hininga ay tila napugto sa takot. Kahit ang hangin ay parang huminto sa pag-ihip. Sa gitna ng katahimikan, nakatayo si Don Lacan Valderrama. Ang kanyang muka ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ay puno ng init para sa kanyang pamilya, ngayon ay naglalagablab sa galit habang nakatitig sa kanyang anak na panganay. Si Kaway, 12 taong gulang pa lamang, pero kung umasta ay akala mo'y hari na ng buong mundo. Sa paanan ni Kaway, nagkalat ang pirapirasong basag na plato at ang mamahaling steak na niluto pa naman ng kanilang private chef. "Ayoko nito," sigaw ni Kaway. Ang muka ay namumula sa inis habang nakaduro ang daliri sa isa sa mga kasambahay. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayoko ng may taba? Ang tatanga ninyo, hindi ba kayo pinapasahod ng tatay ko ng tama para intindihin ang simpleng utos?" Ang kasambahay na si Manang Ising ay nakayuko lang. Nanginginig ang mga balikat, halos maiyak na sa kahihiyan. Doon naputid ang pisi ni Don Lacan. "Tama na!" Ang boses ni Lacan ay parang kulog na yumanig sa buong silid. Napatalon si Kaway sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang sumigaw ang kanyang ama ng ganoon kalakas. Dahan-dahang naglakad si Lacan palapit sa anak. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay parang bilang ng orasan bago ang pagsabog. "Dad, kasi naman sila," katwiran sana ni Kaway, pero isang matalim na tingin mula sa ama ang nagpatikom sa kanyang bibig. "Huwag mong sisihin ang iba sa kawalan mo ng modo, Kaway," mading sabi ni Lacan. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng diin, mas nakakatakot kaysa sa sigaw. "Binibigay ko sa iyo ang lahat. Magandang bahay, masasarap na pagkain, magarang damit. At ano ang kapalit? Lumalaki kang walang respeto. Lumalaki kang matapobre." Hinawakan ni Lacan ang balikat ng anak. Hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman ng bata ang bigat ng sitwasyon. "Masyado ka nang nasanay na ang tingin sa iyo ng mundo ay prinsipe dahil lang sa apelyido mo. Pero ngayong araw, Kaway, matututo ka." Tumalikod si Lacan at humarap sa kanyang head of security. "Kunin mo ang lumang damit ng anak ng hardinero, yung pinakaluma, yung may mga butas." Nanlaki ang mga mata ni Kaway. "Dad, anong gagawin mo?" Hindi sumagot si Lacan. Nang dumating ang damit, isang kupas na t-shirt na kulay abo at shorts na maluwag na galing sa anak ng hardinero, inihagis ito ni Lacan sa harap ng anak. "Magpalit ka. Ngayon din." "Ayoko. Ang baho niyan. Dad, nakakadiri." "Magpapalit ka o aalisin ko ang pangalan mo sa lahat ng mana ko." Ang banta ni Lacan ay seryoso. Walang halong biro. Napilitan si Kaway. Sa gitna ng dining hall, sa harap ng mga katulong na kanina lang ay hinihiya niya, hubad-hubad niyang isinuot ang maruming damit.
Ang tela ay magaspang sa kanyang makinis na balat. Ang amoy ng pawis at lupa ay kumapit agad sa kanya. Pero hindi pa tapos si Lakan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang ATM card. Ito ang card na ginagamit niya noon bago pa siya naging bilyonaryo. Gasgas na at halos mabura na ang pangalan. Heto, abot ni Lakan sa anak. Kailangan ng gatas ng kapatid mong si Mutya. Ubos na ang stock natin at umiiyak na siya sa gutom. Sa kabilang kwarto, narinig ang iyak ng 7 buwang gulang na sanggol. Kinuha ng yaya si Baby Mutya at dinala sa sala. Ikaw ang bibili, utos ni Lakan. Gamit ang card na yan, mag-withdraw ka ng 1,000 piso. Pero tandaan mo ito, kaway. Lumapit si Lakan sa mukha ng anak. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa likod ng galit ni Lakan ay ang matinding lungkot ng isang ama na kailangang turuan ng leksyon ng anak bago pa mahuli ang lahat. Bawal mong gamitin ang pangalan ko. Bawal mong sabihin na Valderrama ka. Bawal kang sumakay ng kotse. Maglalakad ka papunta sa bangko karga ang kapatid mo. Dad, mainit sa labas. At nakakahiya. Naiiyak na reklamo ni Kaway. Ang tunay na kahihiyan, Kaway, ay ang pag-uugali mo kanina. Sagot ni Lakan nang walang pag-aalinlangan. Lumakad ka na. Hayaan mong ituro sa iyo ng mundo kung ano ang trato sa mga taong walang pera at walang pangalan. Baka sakaling matuto kang tumingin sa tao, hindi sa suot nila. Wala nang nagawa si Kaway. Kinuha niya ang umiiyak na si Mutya mula sa yaya. Ang bigat ng bata ay agad na dumagan sa kanyang maliliit na braso. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang langit ay nagdidilim. Tila nagbabadya ng isang malakas na ulan. Humakbang palabas si Kaway, suot ang basahan, karga ang kapatid, at hawak ang lumang ATM card. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, wala siyang bodyguard sa likod. Wala siyang aircon na sasakyan. Wala siyang kapangyarihan. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa 2 palapag, pinanood ni Don Lakan ang paglabas ng kanyang anak sa gate. Nakita niya ang pagyuko ng ulo ni Kaway habang nagsisimulang maglakad sa maalikabok na kalsada. Naramdaman ni Lakan ang paninikip ng kanyang dibdib. Gusto niyang habulin ang anak. Gusto niyang bawiin ang lahat. Pero alam niyang hindi pwede. Ito ang gamot na kailangan ng kanyang anak kahit gaano pa kapait. Isang patak ng ulan ang tumama sa salamin ng bintana. At isa pa, hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan na tila sabay sa pagpatak ng luha sa mga mata ng bilyonaryong ama. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Lakan sa hangin. Pero kailangan mong maranasan ang bagyo para matuto kang magpahalaga sa araw. Sa labas, ang gate ng mansyon ay dahan-dahang sumara na parang naghuhudyat ng pagsasara ng pinto ng marangyang buhay ni Kaway at ang pagbubukas ng isang bangungot na hindi niya malilimutan. Mabigat? Napakabigat. Ito ang unang beses na naramdaman ni Kaway ang tunay na bigat ng kanyang kapatid na si Mutya. Sanay siya na laging may yaya na nakaalalay, laging may stroller na tinutulak. Pero ngayon, ang 7 buwang sanggol ay parang sakong bigas na humihila sa kanyang mga braso pababa. Nakasimangot si Kaway habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang suot niyang tsinelas, na hiniram lang din sa anak ng hardinero, ay manipis at ramdam na ramdam niya ang bawat bato at lubak sa semento. Nakakainis si Dad. Bulong niya sa sarili. Ang luha ng inis ay nangingilid sa kanyang mga mata. Bakit niya ginagawa sa akin to? Para lang sa steak? Para lang sa sigaw? Tumingala siya. Ang ulan na kanina ay nagbabadya ay tumila na. Pero nag-iwan ito ng maalinsangan at malagkit na hangin. Ang pinaghalong amoy ng usok ng jeepney, nabubulok na basura sa gilid ng daan, at pawis ng mga taong nagmamadali ay sumampal sa kanyang ilong. Naka-aircon siya buong buhay niya.
Hindi niya alam na ganito pala ang amoy ng labas. Habang naglalakad, napansin ni Kaway ang mga mata ng mga tao. Noong nakasakay siya sa luxury van ng pamilya, kapag tumitingin ang mga tao sa kanya, may halong paghanga. Pero ngayon, iba. Isang matandang babae ang napahawak ng mahigpit sa bag nito nang dumaan si Kaway sa tabi niya. Isang grupo ng mga estudyante ang nagtawanan at itinuro ang butas sa kanyang damit. Yak, tignan mo yun, ang dungis. Rinig niyang sabi ng isang babae. Gusto sanang sumigaw ni Kaway. Hindi ako madungis. Valderrama ako. Mas mahal pa ang sapatos ko sa bahay kaysa sa buong outfit niyo. Pero walang lumabas na boses. Natatakot siya. Sa labas ng mansyon, sa suot niyang basahan, naramdaman niyang isa lang siyang langgam na pwedeng tapakan ng kahit sino. Biglang, whoosh! Isang mabilis na kotseng itim ang humarurot sa bahabahang kalsada. Splat! Tumalsik ang maitim at mabahong tubig kanal, direkta sa muka at katawan ni Kaway. Basang-basa ang suot niyang damit. Ang putik ay tumalsik hanggang sa puting lampin ni Mutya. Hoy! Sigaw ni Kaway habang pinupunasan ang putik sa kanyang mata. Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Pero hindi huminto ang kotse. Nakita lang ni Kaway ang pulang taillights nito na palayo ng palayo. Napagtanto niya na ganoon din ang sasakyan ng tatay niya. Ganoon din siguro sila makapinsala sa iba kapag dumadaan sila ng mabilis. Hindi nila nakikita ang mga natatalsikan sa gilid. Nagsimulang umiyak ng malakas si Mutya. Wah! Wah! Ang iyak ng bata ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ni Kaway. Gutom na ito. Ang init ng katawan ng bata ay tumatagos sa basang damit ni Kaway. Tahan na. Mutya, please. Tahan na. Pakiusap ni Kaway. Nanginginig ang boses niya. Hindi siya marunong magpatahan ng bata. Malapit na tayo. Bibili na si kuya ng milk. Doon niya naramdaman ang takot na hindi para sa sarili niya, kundi para sa kapatid. Paano kung hindi siya makabili? Paano kung magkasakit si Mutya dahil sa ulan at putik? Sa di kalayuan, natanaw niya ang malaking building, Bangko Hiraya. Ang gusali ay gawa sa makintab na salamin at bakal. Ito ang pinakamalaking bangko sa kanilang lugar. Mula sa labas, kitang-kita ang liwanag ng mga chandelier sa loob at ang lamig ng aircon na tila nag-aimbita sa mga mayayaman. Binilisan ni Kaway ang lakad. Ang kanyang mga paa ay masakit na at puno ng putik, pero kailangan niyang makapasok. Kailangan niyang makapag-withdraw. Pagdating sa harap ng bangko, huminto muna siya sa tapat ng salamin na pinto. Nakita niya ang sariling refleksyon. Isang batang payat, may putik sa mukha, suot ang damit na parang basahan, at may kargang batang umiiyak. Hindi niya nakilala ang sarili niya. Nawala ang Kaway na mayabang. Ang natira na lang ay isang batang mukhang gusgusin. Kaya ko to, bulong niya, habang hinahawakan ng mahigpit ang lumang ATM card sa kanyang bulsa. Valderrama ako, customer ako. Huminga siya ng malalim at humakbang papunta sa pinto. Aabutin na sana niya ang hawakan ng pinto nang biglang may humarang na isang malaking braso. Isang bato nang dumikit sa kanyang dibdib, pumipigil sa kanya. Napatingala si Kaway. Sa harap niya ay nakatayo ang isang higanteng security guard. Ang nameplate sa uniforme nito ay nagsasabing, bato. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato, walang emosyon, at ang mga mata ay puno ng panghuhusga habang tinitignan si Kaway mula ulo hanggang paa. Op, op, op! Saan ka pupunta, Totoy? Ang boses ng guard ay malakas, sapat para mapatingin ang mga tao sa paligid. Papasok po. Magwi-withdraw, sagot ni Kaway. Pilit na pinapatapang ang boses. Tumawa ang guard, isang tawang nakakainsulto. Magwi-withdraw o manghihingi ng limos sa aircon? Duro ni bato sa mukha ni Kaway. Umalis ka dito. Bawal ang hampas lupa dito. Baka madumihan mo pa ang sahig.
Lalong lumakas ang iyak ni Mucha na parang nararamdaman ng panganib. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Kaway na ang pinto ng bangko ay mas mataas at mas mahirap akyatin kaysa sa pader ng kanilang mansyon. Umalis ka, sabi. Bingi ka ba? Isang malakas na tulak ang tumama sa balikat ni Kaway. Sa gulat at hina ng kanyang katawan dahil sa pagod, napaupo siya sa mainit na semento. Mahigpit niyang niyakap si Mucha sa kanyang dibdib upang hindi ito tumama sa lupa. Napahagulgol ng mas malakas ang sanggol. Ang iyak nito ay parang sirena na umagaw sa atensyon ng lahat ng tao sa labas ng Bangko Hiraya. Naramdaman ni Kaway ang hapdi sa kanyang siko na kumayod sa magaspang na sahig. Pero mas masakit ang nararamdaman niya sa loob. Ang init ng araw ay nanunuot sa kanyang balat, pero ang tingin ng gwardyang si Bato ay mas nakakapaso. "Sir, ano ba?" Sigaw ni Kaway habang pilit na tumatayo. Nanginginig ang mga tuhod sa galit at takot. "Hindi ako namamalimos. Customer ako. Magwi-withdraw ako para doon sa kapatid ko." Tumawa ng malakas si Bato. Ang tawa niya ay matigas at walang awa, parang tunog ng bakal na kinukaskas. Tiningnan niya si Kaway mula sa madungis na paa hanggang sa pawisang mukha. "Customer? Ikaw?" Duro ni Bato sa mukha ng bata. "Tignan mo nga ang itsura mo. Ang customer dito, mababango, nakakotse, may pera. Ikaw, amoy araw ka na, amoy kanal pa. Baka madumihan mo lang ang tiles sa loob." Namula si Kaway. Gusto niyang isigaw na, "Ang apelyido ko ay Valderrama. Ang tatay ko ang may-ari ng lupang tinatayuan mo." Pero naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Ang habilin na mas mabigat pa sa gutom na nararamdaman niya, "Huwag mong gamitin ang pangalan ko." Kinapa ni Kaway ang kanyang bulsa at inilabas ang lumang ATM card. "May card ako." Sigaw niya sabay taas ng asul na plastic card. "May laman to. Karapatan kong pumasok." Hinablot ni Bato ang card mula sa kamay ng bata. Tinitigan niya ito ng may pagdududa, binabaliktad-baliktad na parang naghahanap ng ebidensya ng krim. Luma na ang card, gas-gas, at halos hindi na mabasa ang pangalan ni Don Lacan. "Saan mo to ninakaw, ha?" Bintang ni Bato. Ang boses ay mababa, pero puno ng banta. "Bago tong modus nyo, ah. Gagamit kayo ng bata, tapos magnanakaw ng card ng iba? Akala mo ba maloloko mo ako? Hindi ako magnanakaw." Ang boses ni Kaway ay basag na. Pinipigilan ang pagtulo ng luha. "Ibalik nyo yan. Isumbong ko kayo sa manager." Natigilan si Bato. Napansin niya ang talas ng pagsasalita ng bata. Ang tono ni Kaway ay hindi tono ng batang kalye. May diin, may tapang, at ang Tagalog niya ay may halong Ingles na hindi pilit. Napatingin ang gwardya sa paligid. May ilang mga tao na ang huminto at nakatingin sa kanila. Ang iba ay hawak na ang kanilang mga cellphone, tila nagvi-video. Alam ni Bato ang patakaran. Bawal ang iskandalo. Bawal mag-viral ng masama. Napakamot siya sa ulo. Halatang inis na natalo siya ng isang bata sa diskusyon. Padabog niyang binuksan ang mabigat na salamin na pinto. "O sige, pumasok ka," asik ni Bato. Sabay hagis pabalik ng card kay Kaway. Muntik na itong hindi masalo ng bata. Pero bago makahakbang si Kaway, yumuko ang higanteng gwardya at ibinulong sa tenga niya ang isang babala na nagpatindig ng balahibo niya. "Tandaan mo to, Totoy. Nakabantay ako sa'yo. Isang maling galaw mo lang sa loob o kapag nalaman kong nakaw yung card na yan, kakalad ka rin kita palabas at didiretso tayo sa presinto. Naiintindihan mo?" Hindi na sumagot si Kaway. Niyakap niya lang ng mahigpit si Mucha at humakbang papasok. Whoosh! Ang malamig na hangin ng aircon ay sumalubong sa kanya. Isang napakalaking ginhawa mula sa init sa labas. Pero ang ginhawang yon ay panandalian lang. Pagkasara ng pinto sa likod niya, biglang tumahimik ang buong bangko. Ang tunog ng mga nagbibilang ng pera,
Ang click ng mga sapatos sa marmol na sahig, ang mahinang musika, lahat ay tila huminto. Dahan-dahang lumingon ang lahat ng tao sa loob. Mga babaeng nakasuot ng alahas at mamahaling damit. Mga negosyanteng nakasuit, mga teller na nakauniforme ng maayos. Lahat sila ay nakatitig sa iisang direksyon. Sa isang batang puno ng putik, may suot na butas-butas na damit at may kargang sanggol na humihikbi. Sa gitna ng napakalinis, napakabango, at napakagarang bangko, pakiramdam ni Kaway ay isa siyang malaking mantsa na gustong burahin ng lahat. Ang mga tingin na ibinato sa kanya ay hindi awa. Ang mga yon ay pandidiri. Napalunok si Kaway. Akala niya ay tapos na ang hirap sa labas, pero mali siya. Ang tunay na paghuhusga ay nasa loob pala. Ang bawat hakbang ni Kaway palapit sa counter ay parang paglakad sa ibabaw ng bubog. Dinig na dinig niya ang tunog ng kanyang basang tsinelas na squish-squash sa makintab na marmol na sahig. Napakalinaw ng tunog na ito kumpara sa tahimik at eleganteng lakad ng mga taong nakapaligid sa kanya. Napansin niyang humahawi ang mga tao sa kanyang dinadaanan, para bang may dala siyang nakakahawang sakit. Ang Red Sea na nahati, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa pandidiri. "Yaya, give me my alcohol," maarteng sabi ng isang babaeng nakauniforme ng pang-opisina habang nag-a-apply ng sanitizer sa kamay. Nakatingin ng masama kay Kaway. Bakit ba pinapapasok ang mga ganyan dito? Ang baho na tuloy ng hangin. Yumuko si Kaway. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi. Gusto niyang sumagot, "Mabango ako kanina. Sinabuyan lang ako ng kotse." Pero alam niyang walang makikinig. Sa mundo nila, ang amoy mahirap ay amoy kasalanan. Mas hinigpitan niya ang yakap kay Mutya. Ang sanggol ay medyo tumahan na dahil sa lamig ng aircon. Pero humihikbi pa rin ito dahil sa gutom. Narating niya ang dulo ng pila. Sa harap niya ay ang bakanteng counter. Ang teller, isang babaeng may makapal na makeup at nakataas na kilay, ay abala sa pagtingin sa kanyang kuko. "Excuse me po," mahinang sabi ni Kaway. Tumingkayad siya dahil medyo mataas ang counter para sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng teller. Nang makita niya si Kaway, agad na kumunot ang kanyang noo. Nawala ang kanyang professional smile at napalitan ng isang ngiwi ng dismaya. "Anong kailangan mo, bata? Kung hihingi ka ng barya, sa labas yan. Bawal ang limos dito." Mataray na sabi ng teller, hindi man lang tinatago ang iritasyon sa boses. "Hindi po ako hihingi," sagot ni Kaway. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Magwi-withdraw po ako." Ipinatong ni Kaway ang lumang ATM card sa makintab na glass counter. Ang card ay may bahid pa ng putik mula sa pagkakahulog niya kanina. Tiningnan ng teller ang card na parang isa itong ipis na dumapo sa kanyang mesa. Kumuha siya ng isang tissue at gamit ito, diring-diri niyang pinulot ang dulo ng card. "Withdraw?" Sarkastikong ulit ng teller. Tumingin siya sa mga kasamahan niya sa kabilang counter at tumawa ng mahina. "May laman ba ito? Baka naman piso lang ang laman nito, ha? Sasayangin mo lang ang oras ko." "1,000 po. Pangbili lang ng gatas," mabilis na sagot ni Kaway. Biglang tumalim ang tingin ng teller. Ibinaba niya ang card at sumandal sa kanyang upuan. Nakakrus ang mga braso. "Sa'yo ba to?" tanong niya ng pasigaw. Sapat para marinig ng mga nasa likuran. Sa papa ko po," sagot ni Kaway. "Ah, sa papa mo." Tumango-tango ang teller, pero puno ng mali siya ang mata. "Nasaan ang papa mo? Bakit hindi siya ang pumunta dito? Baka naman papa ng ibang tao ang tinutukoy mo. Dinukutan mo, no?" "Hindi po," sigaw ni Kaway. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa likod. "Guard, paki-check nga to," sigaw ng teller, hindi pinapansin ang depensa ni Kaway. "May batang may dalang ATM card dito. Mukhang nakaw. Baka mamaya niyan holdapin na tayo nito." Isang tawanan ang umaling-awngaw sa loob ng bangko.
Tawanan ng mga taong komportable sa kanilang buhay na ginagawang libangan ang paghihirap ng isang bata. Bata, umamin ka na. Sabi ng isang lalaking customer sa likod. Ibalik mo na yan bago ka pa makulong. Magnanakaw na bata. Dapat dyan tinuturuan ng leksyon. Dagdag pa ng isa. Pakiramdam ni Kaway ay pinagbabato siya ng mga salita. Wala siyang ginawang masama. Sumunod lang siya sa utos ng tatay niya. Pero bakit ganito? Bakit parang siya ang pinakamasamang tao sa mundo ngayon? Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kahihiyan at galit. Hindi ako magnanakaw. Bulong niya habang nakayuko. Niyayakap ang kapatid na muling umiiyak dahil sa ingay. Wala akong pakialam sa drama mo, sabi ng teller. Sabay hagis ng card pabalik sa mukha ni Kaway. Tumama ang matigas na plastik sa pisngi niya bago nahulog sa sahig. Madam Vanna, Madam, may problema po tayo dito sa counter 4. Narinig ni Kaway ang tunog ng takong ng sapatos na papalapit. Mabilis, mabigat, at puno ng awtoridad. Napalunok siya. Kung akala niya ay masama na ang teller, naramdaman niyang may mas malaking bagyo pang paparating. Napapikit sa inis si Senyora Vanna Soledad nang marinig ang ingay mula sa labas ng kanyang opisina. Katatapos lang niyang mag-retouch ng kanyang lipstick, isang mamahaling shade ng pula na bumabagay sa kanyang maputlang balat. Inayos niya ang kanyang blazer, siniguradong walang ni isang gusot, bago siya tumayo. Ayaw na ayaw niya sa ingay. Ang Bangko Hiraya ay isang sagradong lugar para sa pera, para sa kapangyarihan, at para sa mga taong disente. Hindi ito palengke. Binuksan niya ang pinto ng opisina. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong ay umaling-awngaw sa marmol na sahig. Klak! 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 Bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Bawat tunog ay nagpapatahimik sa mga empleyado. Paglabas niya, agad niyang nakita ang pinagmumulan ng gulo sa counter 4. Isang batang gusgus. Nandidiring kumunot ang noo ni Vanna. Mula pa lang sa malayo, amoy na niya ang basahan. Ang putik sa binti ng bata ay nag-iiwan ng mantsa sa kanyang napakakinis na sahig. At ang iyak ng sanggol na karga nito, musika ng kahirapan na ayaw niyang marinig. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Vanna ay malamig. Parang yelo na humiwa sa mainit na tensyon ng bangko. Agad na tumuwid ng tayo ang teller at tinuro ang bata. Ma'am Vanna, ito pong batang pulubi, nanggugulo. May dalang ATM card, nagpipilit mag-withdraw. Mukhang nakaw po, ma'am. Dahan-dahang ibinaling ni Vanna ang kanyang tingin kay Kaway. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay parang scanner na naghahanap ng halaga at wala siyang nakitang halaga sa batang nasa harap niya. Nakita niya ang takot sa mata ng bata. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito. Sa ibang tao, ito ay mukha ng kawawa. Pero para kay Vanna, ito ay mukha ng pandaraya. Galing din siya sa hirap at alam niya ang amoy ng desperasyon. Ayaw na niyang maamoy ito kailanman. Ma'am, simula ni Kaway, ang boses ay basag. Hindi po ako pulubi. Inutusan lang po ako ng papa ko. Tumahimik ka. Putol ni Vanna. Hindi siya sumigaw, pero ang diin ng utos niya ay sapat para mapaatras ang bata. Huwag mo akong kausapin na parang magka-level tayo at huwag na huwag mong dudumihan ang hangin ko ng mga kasinungalingan mo. Lumapit si Vanna at dinampot ang ATM card na nahulog sa sahig. Hinawakan niya ito gamit ang dulo ng kanyang kuko na parang isang maruming basura. Tinignan niya ang card. Luma. Gasgas. Walang pangalan ng VIP status. Papa mo? Ngisi ni Vanna. Isang ngising walang halong tuwa. Sino ang tatay mo? Isang adik na naghihintay sa kanto? O baka naman ninakaw mo to sa isang matandang hinuldap nyo? Hindi po. Sigaw ni Kaway. Tumutulo na ang luha. Valderrama po ang papa ko. Si Don Lacan Valderrama. Humalakhak si Vanna.
Ang tawa niya ay matinis at nakakainsulto. Sumabay sa tawa ang ilang mga customer at empleyado na tila ba nakarinig sila ng pinakakatawa-tawang joke sa buong taon. Valderrama? Ulit ni Vanna habang umiiling. Alam mo ba kung sino ang sinasabi mo? Si Don Lacan ang pinakamayamang tao sa syudad na ito. Ang anak niya ay hindi naglalakad sa putikan. Ang anak niya ay hindi nagsusuot ng basahan. At higit sa lahat, lumapit si Vanna sa mukha ni Kaway. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumakal sa bata. Ang mga Valderrama ay hindi pumapasok sa bangko ko na mukhang galing sa basurahan. Biglang nagbago ang mukha ni Vanna. Naging seryoso at matalim. Security! Sigaw niya ya. Agad na lumapit si Bato at isa pang guard. Kunin niyo ang batang to. Ilabas niyo. Ngayon din. Nakakasira siya ng view ng mga VIP clients natin. Teka lang po. Yung card ko. Sigaw ni Kaway. Pilit na inaabot ang card na hawak ni Vanna. Kailangan ng gatas ng kapatid ko. Maawa na po kayo. Inilayo ni Vanna ang card. Ang card na ito ay kumpiskado. Itatawag ko ito sa pulis. Swerte mo, bata, hindi kita ipapakulong ngayon dahil ayokong mag-aksaya ng oras sa presinto. Pero pag nakita pa kita dito ulit, sisiguraduhin kong sa DSWD na ang bagsak niyo ng kapatid mo. Tinalikuran niya si Kaway. Para kay Vanna, tapos na ang usapan. Ang basura ay nailabas na. Bitawan niyo ako, rinig niyang sigaw ng bata habang kinakaladkad ito ng mga gwardya. Ang iyak ng sanggol ay palayo ng palayo hanggang sa marinig na lang ang tunog ng pagsara ng pinto. Napangiti si Vanna. Katahimikan. Ayos. Balik na sa normal ang kanyang kaharian. Hindi niya alam na sa pagtaboy niya sa batang iyon, naitaboy na rin niya ang kaisa-isang pagkakataon niyang maisalba ang kanyang kinabukasan. Lay. Sabi ng bawal ang pulubi dito. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Kaway. Sa pagkakataong ito, hindi na niya nagawang balansehin ang sarili. Bumagsak siya ng padapa sa mainit na semento sa labas ng bangko. Ang tuhod niya ay kumayod sa magaspang na sahig at naramdaman niya ang init ng dugo na agad na umagos mula sa sugat. Pero hindi ang tuhod niya ang inalala niya. Mutya! Sigaw niya habang pilit na inaangat ang kanyang mga braso para hindi tumama ang ulo ng kapatid sa lupa. Nagawa niyang protektahan ng sanggol, pero ang lakas ng pagbagsak ay yumanig sa maliit na katawan nito. Ang iyak ni Mutya ay naging matinis, puno ng takot at gutom. Bago ito unti-unting humina, na parang nauubusan na ng lakas, sumara ang mabigat na salamin na pinto ng Bangko Hiraya sa likuran nila. Sa loob, nakita ni Kaway si Bato na pinapaga ng kamay, tila diring-diri matapos siyang hawakan. Nakita niya ang mga tao sa loob na bumalik na sa kani-kanilang ginagawa, parang walang nangyari. Parang nagtapon lang sila ng basura. Dahan-dahang bumangon si Kaway. Ang init ng araw ay direktang tumatama sa kanyang ulo. Nagpapadagdag sa hilo na nararamdaman niya. Tumingin siya sa paligid. May mga taong nakapalibot sa kanila. Hindi para tumulong, kundi para makiusyoso. Grabe naman yung gwardya. Bulong ng isang ale, pero hindi lumapit. Videohan mo, i-post natin sa Facebook. Sabi ng isang teenager na itinutok pa ang kamera ng cellphone sa mukha ni Kaway na puno ng putik at luha. Naiyak na ng tuluyan si Kaway. Hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa pakiramdam na wala siyang halaga. Kaninang umaga lang, siya si Kaway Valderrama, ang tagapagmana, ang prinsipe, ang batang sinusunod ang bawat utos. Ngayon, isa na lang siyang content sa social media, isang pulubi na pinagtatawanan at kinakaawaan pero walang gustong tumulong. Tinignan niya si Mutya. Ang mukha ng kapatid ay namumutla na. Ang mga labi nito ay tuyo. Mutya, sorry. Bulong ni Kaway
habang hinahaplos ang pisngi ng kapatid gamit ang maruming kamay. Sorry kasi hindi nakabili si kuya ng milk. Sorry kasi wala akong kwenta. Wala na siyang card, wala siyang pera, wala siyang telepono. Napatingala si Kaway sa langit. Ang maitim na ulap kanina ay napalitan ng nakakapasong sikat ng araw. Pero para kay Kaway, ito ang pinakamadilim na sandali ng buhay niya. Dad! Tawag niya sa hangin. Ang boses niya ay basag at mahina. Dad, tama na po. Nauunawaan ko na po. Hindi ko na po kaya. Tulungan niyo na po kami. Yumuko siya at niyakap ang kapatid. Tinatago ang mukha sa dibdib nito para hindi makita ng mga tao ang paghagulgol niya. Gusto na niyang lamunin siya ng lupa. Gusto na niyang mawala. Sa gitna ng ingay ng kalsada at bulungan ng mga usyosero, biglang may narinig siyang kakaibang tunog. Isang makina ng sasakyan. Malakas pero pino. At ang tunog ng gulong na huminto nang mabilis sa tapat mismo nila. Tumahimik ang mga nagbubulungan. Ang teenager na nagvi-video ay ibinaba ang kanyang cellphone. Ang kanyang bibig ay napaawang sa gulat. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Kaway. Sa harap niya, humarang ang isang higanting anino na tumakip sa sikat ng araw. Isang sasakyang itim, makintab, at napakahaba ang nakaparada. Ang spirit of ecstasy sa hood ng kotse ay kumikislap. Rolls-Royce Phantom. Bumukas ang pinto sa likod. Isang pares ng makintab na sapatos na balat ang tumapak sa maalikabok na kalsada. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Kaway mula sa makintab na sapatos, paakyat sa plansadong slacks na walang kahit isang gusot, hanggang sa pamilyar na barong na suot ng lalaki. Tumigil ang mundo ni Kaway. Dad! Bulong niya, ang boses ay garalgal at halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng dumi at alikabok ng kalsada, ginawa ni Don Laca ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Lumuhod siya, ang makapangyarihang bilyonaryo, ang kinatatakutan sa boardroom, ay lumuhod sa maruming semento nang hindi inaalintana. Ang putik nakakapit sa kanyang mamahaling pantalon. Niyakap niya ng mahigpit si Kaway at ang umiiyak na si Mutya. Andito na si Daddy, bulong ni Lacan. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa awa at pagsisisi. Sa loob ng bisig ng kanyang ama, bumigay na ng tuluyan si Kaway. Humagulgol siya ng malakas. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, iya at takot na naramdaman niya sa nakalipas na oras. Dad, sorry po. Sorry. Sumbong ni Kaway sa pagitan ng mga hikbi, ang sipon at luha ay humahalo na sa putik sa kanyang mukha. Nawala ko yung card. Kinuha nila. Wala akong gatas. Sorry Dad, hindi ako nakabili. Mas lalong humigpit ang yakap ni Don Lacan. Naramdaman niya ang panginginig ng payat na katawan ng anak. Naamoy niya ang pawis ng takot at narinig ang gutom na iyak ng kanyang bunsong anak na si Mutya. Kumuyom ang panganilakan. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang naglalagablab na apoy. Isang apoy na handang tumupok sa sinumang nanakit sa kanyang pamilya. Tahan na, malambing na sabi ni Lacan, pero may halong bigat na parang bakal. Kinuha niya si Mutya mula sa nangangalay na braso ni Kaway. Agad na lumapit ang yaya mula sa convoy at kinuha ang sanggol. Dalhin niyo si Mutya sa sasakyan. Painumin ng gatas at palamigin. Tawagin ang doktor. Mabilis na utos ni Lacan. Nang makuha na ang sanggol, muling hinarap ni Lacan si Kaway. Kinuha niya ang kanyang panyo, isang panyong seda na mas mahal pa yata sa suhod ng gwardya, at dahan-dahang pinunasan ng putik at dugo sa mukha ng anak. Nasaktan ka ba nila? Tanong ni Lacan. Ang boses ay mababa, pero mapanganib. Tumango si Kaway habang pinipilit pigilin ng hikbi. Tinuro niya ang kanyang dumudugong tuhod at pagkatapos ay ang pinto ng bangko. Tinulak po ako ng guard, tapos pinagtawanan ako ng manager. Kinuha niya yung card.
Sabi niya mukha daw tayong basura at magnanakaw. Tumigil ang kamay ni Lakan sa pagpunas. Dahan-dahan siyang tumayo. Inalalayan niya si Kaway na tumayo rin. Ang mga usyusero sa paligid ay napaatras. Ang mga cellphone na kanina ay nakatutok para kumuha ng video ng batang pulubi ay ibinaba na. Nakilala na ng ilan kung sino ang lalaking dumating. Ang aura nito ay sapat na para patahimikin ang buong kalsada. Hala, si Don Lacan Valderrama yan, di ba? Bulong ng isa sa takot. Yung may-ari ng Valderrama Empire, patay. Lagot sila, pero hindi pinansin ni Lacan ang mga tao. Nakatuon lang ang kanyang paningin sa salamin na pinto ng Bangko Hiraya. Mula sa labas, kitang-kita niya ang anino ng mga empleyado sa loob. Kampante, masaya. Walang kaalam-alam sa bagyong parating. Hinawakan ni Lacan ang maliit at maruming kamay ni Kaway. Ang kamay ng ama ay mainit, malaki, at puno ng puwersa. Halika anak, sabi ni Lacan. Ang tono niya ay kalmado, pero ito yung klase ng kalmado bago sumabog ang bulkan. Babalik tayo sa loob. Nanlaki ang mata ni Kaway. Po? Pero dad, bawal po. Papalayasin nila tayo. Sabi nila, tatawag sila ng pulis. Tumingin si Lacan sa anak. At sa pagkakataong ito, ngumiti siya ng tipid. Isang ngiting nagsasabing, walang makakasakit sa'yo habang andito ako. Hindi ngayon, Kaway. Dahil ngayon, kasama mo na ako. Ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang dapat matakot sa pulis. Humakbang si Don Lacan papunta sa pinto. Hila-hila ang anak. Ang 4 na security personnel niya ay sumunod sa likod. Mga lalaking malalaki ang katawan, nakabarong, at may earpiece. Ang hangin ay tila nagbago. Ang pinto na kanina ay nagsara para kay Kaway. Ngayon ay bubuksan ng kanyang ama, hindi sa pamamagitan ng pakiusap, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ito na ang simula ng paghihiganti. Ang salamin na pinto ng Bangko Hiraya ay bumukas ng may lakas, na parang hinampas ng isang malakas na hangin. Isang matinis na whoosh ang narinig sa buong banking hall. Muling tumigil ang lahat, tulad ng nangyari kanina. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pandidiri, dahil sa takot. Sa gitna ng pintuan, nakatayo si Don Lacan Valderrama. Ang liwanag mula sa labas ay lumikha ng isang anino sa kanyang likuran, kaya't ang kanyang figura ay tila mas malaki at mas nakakatakot. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, na parang isang maskarang bato. Sa tabi niya, hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Kaway. Ang batang kanina lang ay kinakaladkad palabas na parang aso. Sa likuran niya, ang 4 na malalaking bodyguard ay nakatayo na parang mga pader na hindi kayang tibagin. Ang unang nakakita sa kanila ay ang gwardyang si Bato. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Ang kulay ng kanyang muka ay biglang naging puti na parang papel. Naalala niya ang mukha sa mga dyaryo at magazine, ang mukha ng pinakamakapangyarihang negosyante sa buong bansa. Nabitawan niya ang kanyang baton. Klang! Ang tunog nito ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. Sir! Nanginginig na bulong ni Bato. Sabay yuko na halos sumayad na ang noo sa sahig. Magandang hapon po. Pero hindi siya pinansin ni Don Lacan. Ang mga mata ng bilyonaryo ay hindi nakatingin sa kanya. Tumingin sila Lacan sa kabuuan ng bangko, sa mga teller na natigilan, sa mga customer na napanganganga, hanggang sa marating ng kanyang paningin ang babaeng nasa counter 4 na may makapal na make-up. Ang teller na kanina ay tumatawa. Ngayon ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Dahan-dahang naglakad si Lacan papasok. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may diin. Hawak pa rin niya ang kamay ni Kaway na parang sinasabi sa lahat, ang batang sinaktan ninyo ay anak ko at nandito ako para maningil.
Dad, yung tuhod ko po, mahinang sabi ni Kaway. Ang sugat ay medyo humahapdi sa lamig ng aircon. Huminto si Don Lacan sa gitna ng hall. Yumuko siya at sa harap ng lahat, binuhat niya ang kanyang 2 anyos na anak. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao. Isang amang bilyonaryo. Buhat-buhat ang kanyang maruming anak na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Masakit pa ba? Tanong ni Lacan. Ang boses ay malambing, pero para lang sa pandinig ni Kaway. Umiling si Kaway, pero niyakap niya ng mahigpit ang leeg ng ama. Sa bisig ni Don Lacan, pakiramdam niya ay ligtas siya. Walang sino man ang makakasakit sa kanya. Itinuloy ni Lacan ang paglakad, buhat-buhat ang anak. Huminto siya sa gitna ng banking hall, sa ilalim mismo ng malaking chandelier. Mula doon, tinitigan niya ang lahat, isa-isa. Ang mga matang kanina ay puno ng panghuhusga. Ngayon ay puno ng takot. Ang mga bibig na kanina ay nagbubulungan ng panlalait. Ngayon ay tikom na tikom. Sino ang manager dito? Ang boses ni Don Lacan ay hindi malakas, pero parang kulog na yumanig sa buong gusali. Kalmado, pero puno ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng pera. Walang sumagot. Ang lahat ay parang mga estatwa na natunaw sa takot. Muling nagsalita si Lacan. Sa pagkakataong ito, may kaunting diin. Tinanong ko, sino? Ang manager. Dito? Nagkatulakan ng mga empleyado. Walang gustong sumagot. Hanggang sa may isang nanginginig na daliri ang itinuro ang pinto sa dulo ng hall. Ang pinto ng opisina ni Senyora Vanna Soledad. Magaling, sabi ni Lacan. Dahan-dahan niyang ibinaba si Kaway at inalalayan itong umupo sa isang mamahaling sofa sa waiting area. Dito ka lang anak, manood ka. Humarap muli si Lacan sa mga empleyado. Ang kanyang mga mata ay parang mga yelo na tumutusok sa kanilang kaluluwa. Sabihin niyo sa manager ninyo, lumabas siya. Ngayon din, bago ko gibain ang bangkong ito, kasama ang lahat ng nasa loob. Nasa loob ng kanyang opisina, si Vanna Soledad. Nakatingin sa salamin habang pinupunasan ang isang maliit na mantsa sa kanyang blazer. Narinig niya ang komosyon sa labas, pero hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lamang itong kliyenteng nagrereklamo. Sanay na siya. Ngunit ang komosyon ay hindi nawala. Sa halip, napalitan ito ng isang nakabibihinging katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabahala kaysa sa anumang ingay. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isa sa mga teller, hingal na hingal, at namumutla na parang papel. Ma'am Vanna, Ma'am, kailangan niyo pong lumabas. Andyan po siya. Andyan po. Sino? Inis na tanong ni Vanna. Hindi ba't sinabi ko nang ayokong maistorbo? Sino ba yang nagwawalang kliyente na yan? Hindi po. Hindi po siya nagwawala, ma'am. Nanginginig na sagot ng teller. Pero, andyan po si Don Lacan Valderrama. At kasama niya yung bata. Natigilan si Vanna. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog mula sa kanyang kamay. Don Lacan? Yung bata? Imposible. Isang masamang biro. Kalokohan, sabi niya. Pilit na pinapakita ang tapang. Bakit naman pupunta dito si Don Lacan para sa isang batang pulubi? Lumabas siya ng opisina, handa nang sitahin kung sino man ang nagpapanggap. Ngunit paghakbang niya sa banking hall, ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho na parang bula. Doon, sa gitna ng lahat, nakatayo ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya mula sa mga business magazine at news. Matangkad, makisig, at may aura ng kapangyarihang kayang magpayanig ng buong ekonomiya. Si Don Lacan Valderrama. At sa tabi nito, nakaupo sa sofa ang batang marungis. Ang batang tinawag niyang magnanakaw. Ang batang hinayaan niyang itulak palabas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Don Lacan ay walang emosyon, pero para kay Vanna, ito ay parang dalawang itim na butas
na humihigop sa lahat ng kanyang lakas. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likod. Mr. Valderrama, nauutal niyang sabi, habang pilit na naglalakad palapit. Anong karangalan po na mabisita niyo kami? May maitutulong po ba ako? Hindi sumagot si Don Lacan. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay ang lumang ATM card. Ang card na hinawakan ni Vanna kanina na parang basura. Ibinato ni Lacan ang card sa sahig sa paanan ni Vanna. Pulutin mo! Utos niya. Ang boses niya ay kalmado, pero bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Vanna. Napatanga si Vanna. Siya, si Senyora Vanna Solidad, ang manager, ang reyna ng branch na ito, ay uutusan na pumulot ng basura sa sahig? Pipo? Sabi ko, pulutin mo. Ulit ni Lacan. May diin na sa boses. Hindi ba't yan naman ang ginagawa mo sa mga bagay na sa tingin mo'y walang halaga? Nanginginig ang buong katawan ni Vanna. Sa ilalim ng titig ni Don Lacan at ng lahat ng empleyado at kliyente, wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang yumuko. Ang kanyang mamahaling palda ay kumayod sa sahig habang pinupulot niya ang gasgas na card. Salamat, sabi ni Lacan nang makuha niya ulit ang card. Ngayon, sagutin mo ako. Itong card na ito na nakapangalan sa akin, paano ito naging ninakaw ng sarili kong anak? Para kay Vanna, ang tanong na yon ay parang sentensya ng kamatayan. Anak? Niyo po? Oo, sagot ni Lacan. Ang batang tinawag mong pulubi, ang batang sinabihan mong mukhang basura, ang batang hinayaan mong saktan ng gwardya mo. Siya ang panganay kong anak, si Kaway Valderrama. Napahawak si Vanna sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng dugo sa kanyang muka ay tila nawala. Biglang may naalala si Vanna. Isang mukha mula sa nakaraan. Isang batang babae, mahirap, pero matalino. Isang estudyanteng nakatanggap ng scholarship mula sa isang malaking foundation para makapagtapos ng kolehiyo. Ang Valderrama Foundation. Tinitigan siya ni Don Lacan na parabang nababasa nito ang kanyang isip. Nakakatuwa. Hindi ba, Miss Soledad? Sabi ni Lacan. Ang boses ay puno ng pait. Ang scholarship na nagbigay sa iyo ng pagkakataong umupo sa silyang yan ay galing sa pamilyang sinabihan mong mukhang magnanakaw. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Vanna. Hindi lang ang trabaho niya ang nawala. Hindi lang ang reputasyon niya. Ang nawala ay ang kanyang kaluluwa. Naalala niya ang kanyang pinanggalingan. Naalala niya kung paano siya minsang nangarap na makatakas sa kahirapan. At ngayon, sa tuktok ng kanyang tagumpay, siya na mismo ang naging halimaw na dating kinatatakutan niya. Isang taong mapanghusga, walang puso, at bulag sa tunay na halaga ng kapwa. Patawad po. Hagulgol ni Vanna. Lumuhod sa sahig. Sir Lacan, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Pero hindi na nakatingin sa kanya si Don Lacan. Ang atensyon nito ay nasa anak na para kay Lacan. Tapos na ang usapan. Si Vanna Solidad ay isa na lamang multo ng nakaraan. Nakaluhod pa rin sa sahig si Senyora Vanna. Ang kanyang mga hikbi ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bangko. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na sa kanyang mukha. Nagiiwan ng itim na guhit ng maskara na parang mga sugat. Sir Lacan, parang awa niyo na po. Patawarin niyo po ako. Gagawin ko po ang lahat. Pagmamakaawa niya. Mula sa kinauupuan niya sa sofa, tinitignan lang ni Kaway ang babaeng kanina lang ay parang isang reyna na puno ng kapangyarihan. Ngayon, ang reyna ay nakaluhod, basag, at kahabag-habag. Walang naramdamang tuwa si Kaway. Sa halip, awa ang kanyang naramdaman. Tumingin siya sa kanyang ama, naghihintay kung ano ang gagawin nito. Sisigawan ba niya ang babae? Ipapakulong?
Ipapahiya palalo. Pero hindi. Tinalikuran ni Don Lacan si Vanna na parang hindi na ito nag-e-exist. Humarap siya sa operations manager ng bangko, isang lalaking kanina pa nanginginig sa isang sulok. Ikaw, utos ni Lacan. Ang boses ay kalmado, pero matigas na parang bakal. Gusto kong makausap ang presidente ng bangkong ito. I-conference call mo siya. Ngayon din, nataranta ang lalaki. Pero sir, nasa meeting po siya sa Singapore. Wala akong pakialam kung nasa buwan pa siya, sagot ni Lacan. Sabihin mo, kung hindi niya ako kakausapin sa loob ng 5 minuto, lahat ng kumpanya ko, lahat ng personal accounts ko, at lahat ng accounts ng mga business partner ko ay aalisin namin sa Bangko Hiraya bago pa sumikat ang araw bukas. Ang banta ay hindi pa sigaw, pero ang bigat nito ay yumanig sa buong gusali. Alam ng lahat na hindi nagbibiro si Don Lacan. Ang pag-alis ng Valderrama Empire ay sapat na para pabagsakin hindi lang ang branch na ito, kundi ang buong bangko. Agad na tumakbo ang operations manager papunta sa kanyang opisina. Sa loob lamang ng 3 minuto, isang telepono ang iniabot kay Don Lacan. Mr. Valderrama, sir, this is President Tan. I'm so sorry for whatever happened. Please tell me what we can do. Narinig ni Kaway ang nanginginig na boses mula sa kabilang linya. Inilagay ni Lacan ang telepono sa loudspeaker para marinig ng lahat. Mr. Tan, simula ni Lacan, ang boses ay malamig. Kanina, pumasok ang anak ko sa branch ninyo para mag-withdraw ng 1,000 piso para sa gatas ng kapatid niya. Ang suot niya ay lumang damit. Ang resulta? Tinawag siyang magnanakaw. Tinulak siya palabas. At ang card na nakapangalan sa akin ay kinumpiska ng inyong branch manager. Narinig ang isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya. Oh my God! Vanna, what have you done? Ang tanong ko, Mr. Tan, patuloy ni Lacan. Ito ba ang pulisiya ng Bangko Hiraya na ang halaga ng isang tao ay nakabase sa kanyang damit? Na ang dignidad ay para lang sa mayayaman? Hindi po. Hinding-hindi po, Sir Lacan. I will fire her. I will fire everyone involved. Just please, don't pull out your funds. Pagmamakaawa ng presidente, ang pagpapatalsik sa kanila ay problema ninyo, sagot ni Lacan. Ang problema ko ay ang tiwala. At ngayon, wala na akong tiwala sa bangko na ang paningin ay kasing kitid ng isip ng mga empleyado nito. Kaya heto ang gagawin natin. Hindi, heto ang gagawin ko. Huminto si Lacan at tumingin sa paligid. Sinisiguradong nakikinig ang lahat. Lahat ng pondo ng Valderrama Empire sa branch na ito, bawat sentimo, ililipat ko na ngayon din. Isara niyo ang account. Ayoko nang mag-iwan ng kahit 1 piso sa isang lugar na mas mahalaga pa ang itsura ng tao kaysa sa kanyang pagkatao. Katahimikan. Ang desisyon ay final. Isang parusang hindi na mababawi. Ang branch na ito ay mawawalan ng pinakamalaki nitong kliyente. Siguradong malulugi at magsasara ito. Ang career ng lahat ng naroroon ay tapos na. Pero Sir Lacan, goodbye Mr. Tan. Ibinaba ni Lacan ang tawag. Lumapit siya kay Kaway at muling lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Halika na anak, umuwi na tayo, sabi niya ng malambing. Habang naglalakad sila palabas, walang sino man ang nangahas na humarang sa kanila. Ang mga bodyguard ni Lacan ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Bago sila tuluyang lumabas, lumingon si Kaway. Nakita niya si Vanna na nakaupo na sa sahig, tulala. Ang muka ay blangko, na parang isang manikang nabasag. Hindi galit o paghihiganti ang naramdaman ni Kaway. Ang naramdaman niya ay isang malalim na aral. Ang tunay na kapangyarihan pala ay hindi sa pagsigaw o pananakit. Ito ay nasa kakayahang manindigan para sa tama. Sa isang paraan na mararamdaman ng lahat ang bigat ng kanilang pagkakamali nang hindi mo kailangang magbitiw ng kahit isang mura. Pagsakay nila sa kotse,
Ang malamig na hangin at malambot na upuan ay tila isang yakap. Sa labas ng bintana, nakita ni Kaway ang kaguluhan sa loob ng bangko. Ang video ng pagdating ni Don Lacan ay nagsisimula nang kumalat online. Nagsimula na ang parusa at ito ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang parusa ng dignidad. Ang loob ng Rolls-Royce ay tahimik. Ang ingay ng syudad ay hindi marinig sa loob. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang malambing na classical music ang pumupuno sa hangin. Nakaligo na si Kaway sa private lounge ng isa sa mga gusali ng kanyang ama. Ang maruming damit ay napalitan na ng malinis na puting t-shirt at shorts. Ang sugat sa kanyang tuhod ay nalagyan na ng gamot at band-aid. Ang gutom ay napawi na ng isang mainit na sopas at gatas. Pero kahit malinis na ang kanyang panlabas na anyo, ramdam pa rin ni Kaway ang dumi ng mga pangyayari sa kanyang kalooban. Nakasandal siya sa balikat ng kanyang ama habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan pauwi. Sa kabilang upuan, mahimbing nang natutulog si Mutya sa bisig ng kanyang yaya, busog at panatag. "Dad?" Basag ni Kaway sa katahimikan. "Hmm?" Sagot ni Don Lacan habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Bakit po hindi niyo sila sinigawan? Yung manager, yung guard. Sinaktan po nila ako. Pinahiya nila ako. Pwede niyo naman po silang ipahiya rin." Huminto sa paghaplos si Don Lacan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim. "Dahil kapag ginawa ko yun, anak," mahinang sagot niya, "wala akong pinagkaiba sa kanila." Humarap siya kay Kaway. Ang kanyang mga mata ay seryoso pero puno ng pagmamahal. Ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang tingnan ka at husgahan base sa suot mo. Kung gaganti ako, gamit ang sigaw at insulto. Ginagamit ko lang din ang kapangyarihan ko para maliitin sila. Pareho lang. Ang pinagkaiba lang ay ang armas na ginamit. Sila salita, ako pera. Ang tunay na parusa, Kaway, ay hindi ang ipahiya sila. Ang tunay na parusa ay ang ipaintindi sa kanila, sa paraang hindi nila makakalimutan na ang dignidad ng isang tao ay hindi nabibili. Ang respeto ay hindi dapat hinihingi, dapat kusa itong ibinibigay sa lahat, mayaman man o mahirap. Napaisip si Kaway. Naalala niya ang mukha ni Vanna nang malaman nito ang katotohanan. Hindi takot sa sigaw ang nakita niya, kundi ang sakit ng pagsisisi, ang sakit ng katotohanan na siya mismo ang sumira sa sarili niyang kinabukasan dahil sa maling pananaw. Ang pera, anak, ay isang tool, isang kasangkapan. Patuloy ni Lacan. Pwede mo itong gamitin para magtayo ng mga pader, para ihiwalay ang sarili mo sa iba. O pwede mo itong gamitin para magtayo ng mga tulay, para tulungan ang mga nasa ibaba. Ngayong araw, nakita mo kung gaano kasakit kapag ginamit ang kapangyarihan para manakit. Ang gusto kong matutunan mo ay kung paano gamitin ang kapangyarihan para maghilom. Niyakap ni Kaway ang kanyang ama. "Sorry po, Dad. Dahil po sa akin kaninang umaga, sa pag-aaksaya ko ng pagkain, sa pagsigaw ko kay Manang Ising." "Shh! Naiintindihan ko," sabi ni Lacan. "Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay ang natututunan natin mula sa mga ito. Ang araw na ito ay hindi parusa para sa iyo, Kaway. Ito ay isang aral, isang leksyon na hindi maituturo sa kahit saang mamahaling eskwelahan. Tandaan mo ito, anak. Kapag dumating ang araw na ikaw na ang hahawak ng lahat ng ito," sabi ni Lacan, habang iginagawi ang kamay sa labas ng bintana, patungo sa mga nagtataasang gusali ng Valderrama Empire. "Huwag mong tignan ang mga tao mula sa taas. Lumuhod ka, tulad ng ginawa ko kanina, para maging kapantay nila, dahil doon mo lang makikita ang tunay nilang puso." Tumango si Kaway. Ang luha na muling pumatak sa kanyang mata ay hindi na luha ng sakit o hiya. Ito ay luha ng pag-unawa.
Natanaw na nila ang malaking gate ng kanilang mansyon. Ang mga ilaw nito ay nakabukas na parang isang ligtas na kanlungan na naghihintay sa kanila. Bago sila bumaba, hinawakan ni Kaway ang kamay ng kanyang ama. "Dad, salamat po," sabi niya. Ngumiti si Don Lacan. "Para saan?" "Salamat po sa pinakamahalagang aral na natanggap ko sa buong buhay ko." Sa gabing yon, natulog si Kaway ng mahimbing, hindi bilang isang prinsipe na natatakot sa mundo sa labas, kundi bilang isang batang natuto ng tunay na kahulugan ng yaman, isang yamang hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang yaman ng puso. Isang paalala po sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa kanyang pananamit, sa kanyang ari-arian, o sa kanyang apelyido. Ang tunay na yaman ay nasa busilak na puso, sa paggalang sa kapwa, at sa kakayahang magpakumbaba kahit gaano pa kataas ang iyong narating. Naway baunin natin ang aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong may puso. Kung mayroon po kayong suggestion o request na kwento na gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Binabasa po namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.